session is hereby called to order. Magandang araw mga kapwa ko Sanusenyo. Tayo ay magbalik tanaw sa naging talakayan sa ika-18 regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas, araw ng Miyerkules, Nobyembre 26 taong kasalukuyan. Ang punong tagapangasiwa ng nasabing bilang ng sesyon ay si kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep at naitalong unofficial business naman ng ating pangalawang punong bayan na si kagalang-galang Valentino R. Patron. Ito ay sa kadahilanang siya ay dumalo sa eleksyon ng mga opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines National. Taos-pusong pagbati ang ipinababatid ng lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas sa pagkakahalal ng ating pangalawang punong bayan bilang Vice Chairman for Luzon ng Vice Mayor's League of the Philippines National. Hindi lamang siya nagsisilbing pangalawang punong bayan at tumatayong ama ng Sangguniang Bayan, kundi nagbibigay dangal din sa paglilingkod bilang Presidente ng Vice Mayor's League of the Philippines Batangas Chapter, Chairman of Vice Mayor's League of the Philippines Region 4A at ngayon naman ay Vice Chairman for Luzon ng Vice Mayor's League of the Philippines National. Sa pagtalakay ng mga mahalagang usapin, nagpahayag ng kanyang katanungan si kagalang-galang Ralph Anthony B. Macalintal hinggil sa update sa ipinasang committee report sa punong ehekutibo ng lokal na pamahalaan noong Nobyembre 5. Ito ay naglalaman ng mga kukulang aksyon ng Sangguniang Bayan sa inisyatibo ng Committee on Market and Slaughterhouse ukol sa mga hinaing at isyong iniharap ng mga market vendors kaugnay ng kanilang stall privileges alinsunod sa mga probisyon ng Market Code. Inilahad ni Ginoong Allen E. Hidalgo, Secretary to the Sanggunian, na wala pang natatanggap na anumang tugon ng tanggapan ng Secretariat mula sa lokal na punong ehekutibo hinggil sa nasabing usapin. Sumunod sa talakayan ay ang pag-uulat ng committee reports ng mga naatasang komite. Unang paksa na kabilang sa committee report sa ilalim ng Order and Calendar of Business ng nasabing bilang ng sesyon ay ang Barangay Supplemental Budget for Fiscal Year 2025 ng Lapu-Lapu First. Ito ay iniatas sa Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang ang Committee on Barangay Affairs, kung saan nagkaroon ito ng paborableng desisyon mula sa naturang komite. Ang pagsasagawa ng deliberasyon sa antas ng komite ay naglalayong masiguro ang legalidad at pagiging makatwiran ng panukalang budget para sa epektibong pagsasagawa ng programa, proyekto at serbisyo sa bawat barangay ng San Jose, Batangas. Poblasyon Barangay 1 Resolution Number 16 entitled A Resolution Naming the Multipurpose Building at Barangay Site as Cap Raymond E. R. Alday Multipurpose Building ang pangalawang paksang iniulat. Sa pagsusuri at pag-aaral ng Committee on Ordinances and Legal Matters at Committee on Barangay Affairs, nagkaroon ito ng paborableng aksyon sa layuning makatulong at sumuporta sa pagbibigay pagkilala sa dating punong barangay na si Cap Imon, hindi lamang sa nasabing barangay kundi sa buong munisipalidad. Panghuling paksa naman ay iniulat ng Committee on Public Works and Government Facilities, katuwang ang Committee on Barangay Affairs, ukol sa Barangay Aguila Resolution Number 39 entitled A Resolution Requesting the Department of Public Works and Highways, Batangas Provincial Engineering Office to install rumble strips on strategic location along the national highways passing through Barangay Aguila, San Jose, Batangas. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng daloy ng trapiko at upang maagapan ang mga insidenteng nagdudulot ng panganib sa mga motorista at iba pang uri ng sasakyan maging ang mga naglalakad na residente. Isang paksang tinalakay sa ilalim ng urgent matters na nagmula sa opisina ng pangalawang punong bayan bilang chairperson ng Municipal Tricycle Franchising Board. Ang paksa ay tungkol sa kahilingan para sa pagkakaloob ng tricycle franchise kay Ginoong Danilo B. Mitra. Tinitiyak ng samahan ang lahat ng unit ng transportasyon na pumapasada sa loob ng bayan ay sumusunod sa umiiral na regulasyon, may sapat na dokumentasyon at nakapailalim sa wastong pangangasiwa ng Municipal Tricycle Franchising Board alinsunod sa mga probisyon ng lokal at pambansang patakaran sa pampublikong transportasyon. Iminungkahi naman ni kagalang-galang Jose Nereus M. Agbing ang pansamantalang suspensyon ng nakatakdang sesyon upang ito ay
idaos sa ika-4 ng Disyembre sa halip na ika-3 ng Disyembre ng taong ito. Ang nasabing mungkahi ay agarang inaprubahan ng Temporary Presiding Officer at Sangguniang Bayan member na si Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep. Isang mainit na pagbati ang ipinahatid ni Kagalang-galang Joseph Patrick Chizara sa ngalan ng lokal na pamahalaan ng San Jose, Batangas at ng Philippine Councilors League Batangas Federation para sa ating bagong halal na Secretary General ng Region 4A, Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep. Gayun din, ipinaabot niya ang isang maagang pagbati at pagkilala sa ating magiting at pinagpipitagang pangalawang punong bayan Kagalang-galang Valentino R. Patron sa kanyang pagkakahirang bilang Vice Chairman for Luzon ng Vice Mayors League of the Philippines National. Samantalang nagsagawa muli ng follow-up check-up para sa isinagawang Operation Claro Alisbukol 2025 sa pangunguna ni Kagalang-galang Benito P. Atienza, katuwang sangguniang bayan ng ating munisipalidad, kung saan nabigyan ng angkop at kinakailangang tulong medikal ang higit 1,000 pasyente na sumailalim sa matugumpay na operasyon sa mata at pagtanggal ng bukol. Basta lalapitan na tumas lang po ang kamay na hindi nakapirma sa attendance, ha? Sa dedikasyon ng ating pangalawang punong bayan na maglingkod ng buong katapatan at kausayan, katuwang ang magigiting at nagkakaisang miyembro ng sangguniang bayan, natutugunan ng lahat ng mga pangangailangan para sa pangkalahatang kapakanan ng sambayan ng San Joseño. Mabuhay ang San Jose, mabuhay ang bawat San Joseño.